Magandang araw muli po sa inyong lahat at dito pag-uusapan muli natin kung ano po ba yung pangmalas ng Biblia tungkol po sa kapistahan ng bagong taon. Dapat bang makibahagi ang mga Kristiyano sa mga kapistahan gaya nito ng bagong taon? Sa Brazil, sabi ng isang doktor na di karaniwang tahimik ang hapon bago ang bisperas ng bagong taon. Ang sabi po ni Fernando, isang doktor sa Brazil. Pagkatapos, pagsapit ng mga alas 11 ng gabi, magsisidatingan na sila sunod-sunod ng mga pasyenteng sinaksak o binaril, mga teenager na napinsala sa mga aksidente, sa sasakyan, at mga asawang babaeng binugbog. Halos laging inuming di alkohol ang sanhi. At alam naman po natin na hindi lang po sa Brazil, kundi sa buong mundo nangyayari yung mga bagay na ito. Kaya sa pagsasaalang-alang sa itaas, hindi katakataka na tinukoy ng isang babasahin sa Brazil ang unang araw ng taon bilang ang international na araw ng hangover. Isang ahensya sa pagbabalita sa Europa ang nagsabi na ang bagong taon ay para sa karaniwang tagapagtaguyod ng kaluguran. At idinagdag pa nito na ito'y isa pang kaganapan na walang hanggang pakikipagbaka ng tao laban sa alkohol. Sabihin pa, hindi lahat ay nagdiriwang ng bagong taon sa pamamagitan ng labis na pag-inom at paggawa ng karahasan. Sa katunayan, marami ang mga magigiliw na alaala sa okasyon. Bilang mga bata, nananabik kaming dumating ang bisperas ng bagong taon. Ayon po yan kay Fernando na binanggit po natin kanina. Palaging sagana ang mga laro, pagkain at inumin. Pagsapit ng hating gabi ay nagyayakapan kami, naghahalikan at nagbabatian sa isa't isa ng maligayang bagong taon. Ayan po yung sabi ni Fernando. Kaya sa katulad na paraan, marami sa ngayon ang nakadarama na sila ay nakikibahagi sa mga kapistahan ng bagong taon nang hindi naman lumalabis. Gayunman, dapat nasuriin ng mga Kristiyano ang pinagmulan at kahulugan ng popular na selebrasyong ito. Sumasalungat ba ang mga kapistahan ng bagong taon sa mga turo ng Biblia? Yan po yung sasagutin natin. Yung mga katotohanan po mula sa nakaraan. Para malaman po natin yung sagot. Tingnan po natin yung mga katotohanan mula sa nakaraan. Hindi na bago ang mga kapistahan ng bagong taon. Ipinakikita ng mga sinaunang inscription na idinaraos ang mga ito sa Babylonia noon pang ikatlong milenyo BCE. Ang selebrasyon na ipinagdiriwang sa kalagitnaan ng Marso ay kapansin-pansin. Sa panahong yon, pinagpapasya ng Diyos na si Marduk ang kapalaran ng bansa para sa darating na taon. Ang sabi ng The Word Book Encyclopedia. Ang Babylonikong selebrasyon ng bagong taon ay nagtatagal ng 11 araw at kalakip dito ang mga hain, prosesyon at ritual sa pagkapalaanakin. Sa loob ng sandaling panahon, pinasimulan din ng mga Romano ang kanilang taon sa buwan ng Marso. Ngunit noong 46 BCE, itinalaga ni Emperador Julius Caesar na dapat itong magpasimula sa unang araw ng Enero. Ang araw na iyon ay nakaalay na kay Janus, ang Diyos ng mga pasimula. At ito rin ngayon ang magiging unang araw ng Romanong taon. Kaya nabago ang petsa, ngunit ang espiritu ng kapistahan ay nanatili. Sinabi ng encyclopedia ni na McClintock at Strong na sa unang araw ng Enero, ang mga tao ay napadadala sa walang taros na kalabisan at sa iba't ibang uri ng relihiyosong pamahiin. Kaya kahit ngayon, ang mga mapamahiing ritual ay may ginagampanang bahagi sa mga kapistahan ng bagong taon. Halimbawa, sa ilang lugar sa Timog Amerika,
Malugod na tinatanggap ng marami ang bagong taon habang nakatayo sa kanilang kanang paa. Ang iba ay nagpapatunog ng mga turotot at nagpapaputok. Ayon sa isang kaugalian sa Czechoslovakia, ang bisperas ng bagong taon ay isang panahon ng pagkain ng sopas na lentehas, samantalang ang tradisyong Slovak ay ang nagpapakilos sa mga tao na maglagay ng pera sa mga kaliskis ng isda sa ilalim ng mantel ng mesa. Pinananatili lamang ng gayong mga ritual na dinisenyo upang ilayo ang kamalasan at garantiyahan ang kasaganaan. Ang sinaunang paniniwala na ang pasimula ng taon ay isang panahon upang pagpasyahan ang mga kapalaran. Pero pansinin po natin kung ano po yung pangmalas po ng Biblia tungkol po rito. Pinaalalahanan ng Biblia ang mga Kristiyano na lumakad ng disente, hindi sa mga walang taros na pagsasaya at mga paglalasingan. Ayan, kung gusto nyo pong malaman na yan po talaga ang binabanggit po ng Biblia, ay pwede nyo pong basahin sa Roma, Kabanata 13, talata 12 hanggang 14, tapos sa Galacia, Kabanata 5, talata 19 hanggang 21, at saka sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 3. Basahin po natin yung sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 3 kung ano sinasabi. Dahil sapat na ang panahong nagdaan na ginagawa ninyo ang kalooban ng mga bansa, ang paggawi ng may kapanghasan, pagkakaroon ng di makontrol na pagnanasa, labis na pag-inom ng alak, magulong pagsasaya, pagpapaligsahan sa pag-inom, at kasuklam-suklam na mga idolatriya. Ayan po yung binabanggit. Kaya yamang ang mga kapistahan ng bagong taon ay madalas na kakikitaan ng mismong mga kalabisan na hinahatulan ng Biblia, hindi nakikibahagi ang mga Kristiyano sa mga ito. Hindi ito nangangahulugan na hindi sumasang-ayon ng mga Kristiyano sa pagsasaya. Sa kabaligtaran, alam nila na paulit-ulit na sinasabi ng Biblia sa mga mananamba ng tunay na Diyos na sila ay magsaya at sa maraming kadahilanan. Ayan po yung mababasa natin sa Deuteronomio, Kabanata 26, talata 10 at 11, at saka sa Awit, Kabanata 32, talata 11. Saka binabanggit din sa Kawikaan, Kabanata 5, talata 15 hanggang 19, at saka sa Ecclesiastes, Kabanata 3, talata 22. Basahin po natin yung sa Ecclesiastes. Pero kung gusto nyong malaman po lahat, yung sabi nga na sinasabi ng Biblia sa mga mananamba ng tunay na Diyos na sila ay magsaya at sa maraming kadahilanan. Hindi tayo pinagbabawalan. Pero yung mga gawang katulad po ng binanggit natin sa unang Pedro 4:3 ay hinahatulan po ng Biblia. Ayan. Basahin po natin yung Ecclesiastes, Kabanata 3, talata 22. Ang sabi po dyan, at nakita ko na wala nang mas mabuti para sa tao kundi ang masiyahan sa ginawa niya. Dahil yon ang gantimpala niya, dahil sino ang makapagpapakita sa kanya ng mangyayari kapag wala na siya. Ayan, kaya napaka-importante po na tignan po natin kung ano yung pangmalas ng Biblia. Kaya kinikilala rin ng Biblia ng pagkain at pag-inom ay madalas na may kalakip na pagsasaya. Ayon po yan sa Awit 104, talata 15 at saka sa Ecclesiastes 9, talata 7. Gayunman, gaya ng nakita natin, nakaugat ang mga pagdiriwang ng bagong taon sa mga paganong kaugalian. Kapag sinabi po nating mga paganong kaugalian, ito po yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ayan, mga paganong kaugalian. Di malinis at karimarimarim ang huwad na pagsamba sa paningin ng Diyos na Yehova. At itinatakwil ng mga Kristiyano ang mga gawaing may gayong mga pinagmulan. Ayon po yan sa Deuteronomio, Kabanata 18, talata 9 hanggang 12, at saka sa Ezekiel, Kabanata 22, talata 3 at 4. Kaya sumulat po si Apostol Pablo, anong pakikisama mayroon ang katwiran sa katampalasanan? O anong pakikibahagi mayroon ang liwanag sa kadiliman?
Karagdagan pa, anong pagkakasuwato mayroon sa pagitan ni Kristo at ni Belial? Kaya may mabuting dahilan na idinagdag ni Pablo, tigilan na ninyo ang paghipo sa maruming bagay. Ayon po yan sa 2 Korinto, Kabanata 6, talata 14 hanggang 17. Kaya natatanto rin ng mga Kristiyano na ang pakikibahagi sa mga mapamahiing ritual ay hindi gumagarantiya ng kaligayahan at kasaganaan. Lalo na yamang ang pakikibahagi sa gayong mga kapistahan ay nagdudulot ng di pagsang-ayon ng Diyos. Ayon po yan sa Ecclesiastes, Kabanata 9, talata 11 at saka sa Isayas, Kabanata 65, talata 11 hanggang 12. Kaya karagdagan pa, pinaalalahanan din ng Biblia ang mga Kristiyano na maging katamtaman at magkaroon ng pagpipigil sa sarili pagdating sa kanilang paggawi. Ayon po yan sa 1 Timoteo, Kabanata 3, talata 2 at talata 11. Kaya maliwanag po, hindi magiging angkop para sa isang nag-aangking sumusunod sa mga turo ni Kristo na makibahagi sa isang selebrasyon na kakikitaan ng walang taros na kalabisan. Gaano man po kaakit-akit at kawili-wili sa mga pandamdam ang mga kapistahan ng bagong taon, sinasabi po sa atin ng Biblia na tigilan na natin ang paghipo sa maruming bagay at nalinisin natin ang ating sarili mula sa bawat karungisan ng laman at espiritu. Para sa mga sumusunod, ipinaabot ng Diyos na Jehova ang nakapagpapasiglang garantiya. Tatanggapin ko kayo. Ako ay magiging isang ama sa inyo at kayo ay magiging mga anak na lalaki at mga anak na babae sa akin. Ayon po yan sa 2 Korinto, Kabanata 6, talata 17 at Kabanata 7, talata 1. Kaya tunay nga, ipinapangako niya ang walang hanggang mga pagpapala at kasaganaan sa mga matapat sa Kanya. Yan po yung binabanggit sa Awit, Kabanata 37, talata 18 at 28. At binabanggit rin po yan sa Apokalipsis, Kabanata 21, talata 3 at 4 at talata 7. Yan. Yan po. Sana po ay naging maliwanag po sa inyo ang ating pong tinalakay po ngayon. Kung dapat bang makibahagi ang mga Kristiyano sa mga kapistahan ng bagong taon ayon po sa pangmalas po ng Biblia. Yan, maraming salamat po muli at magandang araw po sa inyong lahat.